Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 6, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago ang lahat, tayo ay babalikan muna natin kung ano nga ba yung nakaraang series na tinalakay natin. Ayun yung Holy Week Special, The Visiting in the Cross. So yung pagbalik natin dito is ito yung kaugnay ng ating series na tatalakayin para sa devotion ngayon. Ang series natin ngayon is Hope in God's Promises. So yung kaugnay dun sa series na tinalakay natin noong Revisiting in the Cross is yung pag-alala natin 2,000 years ago dun sa naging buhay or ano nga ba nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan, paano siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo. So, ayun, ang Panginoon ay namatay na pagtubos sa atin ng mga kasalanan, at sa pagkamatay niyon, meron siyang pangako sa atin na muli siyang babalik para tipunin or kunin o isama yung mga Kristiyano o yung mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya sa mundong kasama siya sa eternal life. So, ayun, kailangan magkaroon tayo ng pag-asa or kailangan naniwala tayo doon sa pangako ng ating Panginoon. So, para sa Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw, ito ang Kings chapter 17 verse 8 to 16. So, ang sabi dito, "Then the word the Lord came to him, Go at once to separate in the region of Sidon. Is there a directed widow there to supply with your food?" So, 8 to 16, pero ang nakalagay lang dito is yung 8-9. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, Bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta at ng Sidon, at manirahan ka roon. Ang aking inutusan ay isang balong babae, roon napakainin ka. So, ayun, para lumawak yung ating talakayan sa ating Bible verse, tayo ay dumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, God promised those that fail, those who believe. So, yung pangako, unang ngako yung ating Panginoon na hindi mabibigo yung mga tao na naniniwala sa Kanya. So, yun, habang maaga pa, or ngayon, simulan natin paniwala sa pangako ng Panginoon. So, sa pangalawa, God's turn our misery into miracle. So, yung Diyos ay tinuturn niya or binabago niya yung ating mga misery para sa mga bilang miracle or sa mapagpala or yung mga hindi natin inaasahan na pwede mangyari. Sa number 3, God's provision is always sufficient. So, yung provision, yung pangating Panginoon or mga binibigay sa atin, mga pinagkakalob sa atin sa araw-araw is always sufficient. So, sa ating application, pour out our hope in God. Yun, i-pour out natin yung ating pag-asa sa ating Panginoon. So, turn our test into testimony. So, yung mga test na binibigay sa ating Panginoon, yung mga pagsubok na nilalampasan natin is gawin natin to or test natin to bilang isang testimony ng ating buhay. And sa last, be content and joyful with God's provision. Yun, kailangan makontento tayo at maging masaya tayo dun sa mga binibigay or pagkaloob, mga blessing ng ating Panginoon. So, sa ating discussion, since God's provision is always enough, how does this truth affect our faith? So, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating kasagutan, especially yung Word of God. So, ilan po para sa araw na to, na may natutunan tayo. God bless to all.